Barya at Buntot Pagi. Napano ka, Simporyo? Sinong bumugbog sa'yo at ipabarangay natin? Kukunin ko lang sa bahay. Galing din mismo sa manggagamot iyon. Baka gumaling sugat niya. Mabuti at nagpunta ka agad kayo dito. Dahil hindi ka lulubayan ng aswang na yan hanggat hindi ka nakukuha. Hello Sir Alex. Ako nga pala si Adele. Gusto ko lang i-share ang kwento ng lolo ko sa mother side na madalas kinukwento sa amin ni nanay noon. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kapag pupunta kami sa mga probinsya o sa mga liblib na lugar ay meron akong dalang barya kahit isang piraso lang sa bulsa. Sana po mai-post nyo ito. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi po ako marunong magkwento. Ikaw na lang po bahala mag-ayos, Sir Alex. Nangyari ito noong panahong nasa elementarya pa lang si Mama. Simple lang ang pamumuhay nila. Pagbubukid, ang hanap buhay ng kanilang pamilya. Noong panahon, hindi naniniwala ang lolo ko sa aswang. Masipag siya, umaalis ng madaling araw papunta sa taniman nila sa bukid, tapos gabi na siyang umuuwi. Mag-isa lang siyang pumupunta kasi ang lola ko nasa bahay nagbabantay ng mga anak. Ang service niya raw noon ay kalabaw. Wala siyang ibang pinagkakaabalahan buong araw kundi ang magtanim sa bukid. Malayo ang taniman nila, mga 1 oras ang lakaran bago ito marating. Tapos, makipot ang daanan dahil magubat pa nung panahon ang lugar. Isang araw, maaga pa si Lolo nagpunta sa tabo upang ibenta ang kanyang mga naaning produkto sa bukid. Ang suot niya ay kulay puting t-shirt tapos nakasapatos. Yung mga nagpupunta daw sa tabo noong panahon ay nakaporma kahit kalabaw ang sasakyan. Kamukha umano siya ng bayaning si Jose Rizal sapagkat pareho sila ng sombrero. So hayo na nga po. Maaga siyang nagtungo sa tabo. Pagkaubos ng kanyang produkto ay namili muna siya tapos dumiretso na pauwi. Bandang 6:00 pasado ng gabi, pagdating niya sa bahay ay nagulat si Lola pagbukas ng pinto. Dahil may dugo ang mukha niya pati na ang sombrero. Napasigaw si Lola sa takot kasi akala niya ay nabugbog si Lolo ng kung sinong nakaaway nito. Nagtaka naman si Lolo kasi hindi niya pala alam na merong dugo ang kanyang ulo at tenga. Pati yung t-shirt niya sa may balikat ay may mga patak ng dugo. Napano ka, Simporyo? Sinong bumugbog sa'yo at ipabarangay natin? Teka, bakit ba mahal kong Carmelita? Tignan mo ulo mo, may dugo. Ano? Hindi ko naman alam na may dugo pala ang ulo ko. Meron. Kunin mo nga ang salamin at ilaw para matignan natin. Aba, meron nga. Ano kayang nangyari dito? Diyos ko naman sa'yo, Simporyo. Hindi mo alam na anong nangyari sa'yo? Wala nga kasing nangyari sa akin. O bakit nagkadugo-dugo ka dyan? Pati t-shirt mo. Abay, malay ko dito. Akala ni Lola uminom siya ng alak at nahulog sa kalabaw. Sabi naman ni Lolo, natagalan lang daw siya kasi ang kalabaw niya ay huminto at lumuhod sa gitna ng kakahuyan nang hindi niya alam kung bakit. Ayaw daw tumayo kaya pinahinga niya na lang muna. Mga 15 minutos daw bago tumayo at naglakad. So ayun na nga, hindi napansin ni Lolo na may mga dugo ang t-shirt niya kasi madilim din talaga sa kalsada noong panahon sapagkat hindi pa uso ang kuryente sa probinsya. Sigurado ka? Okay ka lang, Simporyo, ha? Okay lang talaga ako, huwag kang mag-alala. Mahal kong Carmelita.
So yun na, binigay na ni Lolo kay Lola ang pera niya mula sa pagbenta ng produkto. Halos puro barya daw dahil yun ang ipinambayad sa kanya. Naligo na si Lolo para matanggal ang mga dugo sa tenga at leeg. Sinuri ni Lola ang ulo niya at leeg gamit ang lampara. Wala naman daw sugat. Kaya naging palaisipan sa kanila kung saan galing yung dugo na yon. Pero sabi naman ni Lolo nun baka tumalsik lang daw sa ulo niya. Dito na nagsimula ang lahat. Kinagabihan nun, bigla na lang silang nagising dahil parang hiniwa daw ang ulo ni Lolo sa sakit. Tapos sinabayan pa ng kakaibang huni ng kung anong nilalang sa labas ng bahay nila. Ang nakakapagtaka pa, kapag nagigising na sila, bigla na lang daw mawawala ang sakit sa ulo tapos makakatulog siya ulit. Akala nila okay na, ngunit sa sumunod na gabi noon, ganoon pa rin ang eksena. Magigising na lang silang lahat sa sigaw ni Lolo kasi masakit daw ang kanyang ulo. Maya-maya ay mawawala naman tapos makakatulog ulit. Lagi na po yung nauulit. Katakatakang tuwing 12:00 lang ng hating gabi nangyayari. Pati mga kapitbahay nila nakamalay na rin sa pagsigaw ni Lolo tuwing 12:00 ng gabi ng malakas. Akala pa nga nila binabangungot lang daw si Lolo. Hanggang sa isang beses noon, bigla na namang nagising si Lolo at sumisigaw. Si Lola naman walang tigil sa pagdarasal dahil sinundan yun ng mga pagkalabog sa bubong ng kwarto nila. Nararamdaman niya kasi iba na ang nangyayari kay Lolo na parang may mali na umano ito. Maya-maya nun, nawala na naman pananakit at napansin ni Lola na nawala rin yung parang malaking hayop sa bubong. Kinabukasan, pumunta ang isang kapitbahay nila kasi nag-alala sa kalagayan ni Lolo na baka daw may malalang sakit kaya nagkakaganon siya tuwing 12:00 ng gabi. Sinuri nila ng maigi ang ulo ni Lolo at dito nila natuklasan na meron palang 3 sugat na hindi nahahalata sa unang tingin. Gawa ng parang kalmot lang ng pusa sa gitna mismo at sa gilid ng kanyang ulo. Dikit-dikit ang mga sugat, kaya hindi mahalata lalo pat makapal ang buhok ni Lolo tapos meron din sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Nanlaki ang mata ng kapitbahay at sabi niya, ipatingin sa albularyo baka inaaswang daw si Lolo. Pati si Lola noon pagkarinig niya, nanginginig siya sa takot. Kaya pala, meron daw parang naglalakad sa bubong. Hindi normal yan, Carmelita. Tingin ko'y binabalik-balikan si Simporio ng kung sinong aswang. Teka, sandali. Lagyan natin ng lana yan ha. Kukunin ko lang sa bahay. Galing din mismo sa manggagamot iyon. Baka gumaling sugat niya. Sige po, maraming salamat. Kinuha ng kapitbahay ang kanyang langis at binanyusan ang ulo at dibdib ni Lolo. Sabi niya, ibahin daw ang posisyon ng higaan ng lolo namin at sinunod naman ni Lola. Nang gabi na yon, parang himala raw na hindi sumakit ang ulo ni Lolo kaya mahimbing siyang nakatulog. Ngunit si Lola, gising kasi nga parang nasanay na rin daw siya na sumisigaw si Lolo ng hating gabi. Sobrang nangilabot siya sa kanyang natuklasan. Totoo nga ang hinala ng kapitbahay dahil sa bubong ng bahay ay merong dumapo na kung anong malaking ibon. Nadinig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak nito. Tapos, yung mahina na huni ng wak. Maya-maya lang,
naglakad ng dahan-dahan na parang may hinahanap kasi paikot-ikot sa bubong hanggang sa bigla na lang naglaho. Pinakiramdaman lang ni Lola ng ilang sandali pa sa silong naman ng kanilang bahay. Napansin niya roon, meron kung anong nilalang na humihingal. Tapos di nagtagal, kinakalmot niya yung sahiga. Kumakaluskos sa may paanan ng hinihigaan ni Lolo, kaya dasal na siya ng dasal noon. Hindi niya ginising ang lolo ko para tuloy-tuloy ang pahinga nito kasi unang beses niya noon na makatulog ng mahimbing magmula nung mangyari yun sa kanya. Makaraan ang ilang minuto, habang nagdadasal si Lola, naglaho ang nilalang sa silong ng bahay. Nang dahil sa pangyayari ay hindi nakatulog si Lola sa takot na baka andoon lang ang aswang nagmamatsyag. Naabutan siya ng 2:00 pasado kaya ginising na niya si Lolo. Doon na sinabi ni Lola na tama nga ang hinala ng kapitbahay nila na inaaswang si Lolo. Nag-iba siya ng posisyon nun sa higaan kaya hindi raw siya natunton ng aswang. Bukas Simporyo, magpatingin na tayo sa albularyo. Hindi na maganda to. Ako naman ang hindi makakatulog nito. Oo, mahal kong Carmelita, huwag kang mag-alala. Gagawin natin yan, bukas na bukas agad. Matutulog muna ako Simporyo. Wala pa akong tulog eh. Sige, ako naman magbabantay sa'yo. Pagpatak ng mga 9:00 ng umaga ay pumunta si Lolo at Lola sa albularyo. Ngunit bumalik din agad kasi lumipat na pala ng tirahan. Mabuti na lang, meron silang isang kapitbahay na nakapagsabi kung saan matatagpuan o lumipat ang albularyo at kagagaling lang daw nila sa bahay nito. Kaya ayon, wala silang sinayang na oras. Sinamahan sila ng kapitbahay sa bahay nito at pagdating doon, nagtanong-tanong daw ang albularyo kung may nakaalitan ba si Lolo. Na kung bakit sinundan daw siya ng aswang hanggang sa bahay nila. Wala naman po manong. Hindi po ako mahilig sa mga alit-alita na yan at ayokong may makaaway. Nung mangyari yun siguro may barya ka sa bulsa, tama? Opo manong. Marami yun kasi nga yun ang pinambayad sa akin ng mga namili sa tabo eh. Swerte ka. Kung wala, baka hindi ka na makita ng pamilya mo. Bakit po? Ang mga sugat sa ulo mo, palatandaan yan ha. Pilit kang dinadagit o inaangat ng aswang kaso nawawala ang kapangyarihan niya dahil sa nasusumpa sa barya. Alam mo bang may kapangyarihan ang mga aswang? Malakas sila. Kaya dumagit ng kahit 3 tao siguro. Pero dahil sa barya, nasumpa ang kapangyarihan nitong pagiging malakas. Sobrang bigat ng barya sa kanila. Kahit isa lang, hindi nila kaya. Ganun ho ba manong? Oo. Kaya siguro sinundan ka na lang hanggang sa bahay mo. Mabuti at nagpunta ka agad kayo dito dahil hindi ka lulubayan ng aswang na yan hanggat hindi ka nakukuha. Gulat na gulat si Lolo sa kanyang nalaman. Napaisip siya, yun daw siguro yung lumuhod ang kalabaw habang papauwi sila. Pinahinga niya na lang daw kasi nga ayaw naman tumayo. Wala naman daw siyang napansin na kakaiba noon. At sabi pa ng manggagamot, may mga kapangyarihan ang aswang. Kaya raw nilang baguhin ang isipan ng isang tao upang hindi maramdaman ang sugat. Sinundan daw siya hanggang sa bahay at doon pinagpatuloy ng aswang ang kanyang ginagawa kaya nagkakaroon ng kalmot sa ulo at dibdib si Lolo. Di nila sukat akalain ni Lola na may kumursonadang aswang sa kanya.
Noong mga gabing nagigising siya, siguro gusto daw dukutin ng aswang ang puso at atay ni Lolo, kaso nagigising siya. Matapos ang gamutan, bago sila umuwi, bumili si Lolo ng buntot pagi sa albularyong may basbas dahil kaya daw yun makapatay ng aswang. Sa tuwing pupunta si Lolo sa bukid o kahit sa tabo, dala-dala niya yung buntot pagi na yun pang depensa para kahit magabihan siya, matatakot ang aswang sa kanya. May suspecha ang albularyo kung sino ang aswang sa baryo nila. Ang mag-ina, kabarangay lang, pareho umanong mga aswang. Hindi sukat akalain ni Lolo na yung kubo na dinadaan-daanan niya lang may nakatirang dalawa, yun na pala ang tinutukoy ng albularyo. Ang bahay nito ay nasa ibabaw banda sa may kawayanan. Hindi kalayuan iyon sa dinadaanan ni Lolo papunta sa tabo. Hindi naman daw sinabi ng manggagamot na yun na talaga yung gumawa kay Lolo na aswang, pero manmanan lang daw dahil mga aswang daw yung mga nakatira doon. Biniro pa siya ng manggagamot, ang sabi, baka dating kasintahan daw ni Lolo kaya nagalit sa kanya. Sagot naman ni Lolo kasi ang kilay ni Lola nakangiwi na. Isa lang daw ang kasintahan niya noon, walang iba kundi si Lola. Napagtripan lang daw siguro ang lolo ko kasi nga gwapo siya. Yung mag-ina, ayon kay Lolo, mga dayo lang naman daw yun doon na bigla na lang napadpad. So, isang hapon noon, kunyari nagpahinga si Lolo sa may kawayanan tapat ng bahay nung sinasabing aswang. Sinubukan niyang palapitin ang kalabaw doon, pero ayaw nito na parang may kinatatakutan sa kubo nung matanda. So bumalik na lang siya. Tumambay sa ilalim ng puno, kunyari pinapakain ng kalabaw. Maya-maya ay lumabas ang matanda. Titig na titig daw sa kanya, sobrang sama. Hitsura ng isang taong galit na galit, nakatitig habang nakatagilid. Si Lolo naman, tinititigan niya rin tapos umiiwas. Lumapit ang matanda ng bahagya kaya naisipan na ni Lolo na ilabas ang buntot pagi sabay hampas ng ilang beses sa mga damo. Dito niya nakumpirma, aswang nga ang matanda. Ano ba naman kasi, bigla na lang daw patakbong bumalik sa kubo nito. Halatang sobrang natakot daw sa hawak ni Lolo na buntot pagi. Ayaw niya pa sanang umalis kasi balak niyang takutin ang aswang sa ginawa nito sa kanya. Kaso biglang umulan ng hapon na yon. Kaya umalis na lang si Lolo habang winawasiwas niya ang kanyang hawak na buntot pagi. Magmula noon, naging maayos na ang tulog ng Lolo namin tuwing gabi. Nawala na rin yung pabalik-balik na aswang sa bubong at sa may silong. Tapos kahit magabihan siya sa bukid o sa tabo, hindi na natatakot si Lolo kasi lagi na niyang dala ang kanyang latigo mula sa albularyo. Sa totoo lang, tunay talaga yung buntot pagi lalo na kapag may basbas. Sabi raw ni Lolo noon, yan daw talaga ang pinaka-proven and tested sa lahat ng bagay na pangontra. Tunay na kinatatakutan ng mga aswang. Hanggang dito na lang po, Sir Alex. Sana ma-post po ito. Lagi po tayong mag-ingat and God bless po sa lahat. Hanggang sa muli, Adele. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts mga igan. Binabati ko unang-una si Jaber Amindato, 3 months member. Nag-rejoin, thank you po sir. Kay Susana Dorn, 7 months member na. Kay Story Hike Subtotski, 36 months. Kay Jonizel Alviola, 27 months member. Kay Cheng's Channel, 16 months. Kay Samantha Cruz na 7 months member na. Kay Luis Elmido, 26 months member.
Kay Rancid Horror Stories na 7 months, Jeffrey Bunyad 26. Kay Rose Kim na 18 months member na. Kay Mike 33 months. Kay Rosary Jayarante na 9 months, and last but not the least, kay Jim Semilia 31 months member na. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin po kayo. Nakasuporta po sa ating munting channel. Inuulit ko po, taus-puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.